Bible, basa na kag text, dili na ka magbasa. Mo na pasabot, teacher's manual. Basahan na nimo ang teacher's manual, tapos mag-consider ka teacher's objective. Nanapitanan. Teacher's objective. Ang objective sa Luke 18:14, Luke 18:35 to 43, ang objective din is para sa mga unsaved, para sa dili luwas nga bata, dapat mudawat sila ni Jesus. Para sa luwas nga bata, dapat mutuo sila na sila pagtuo pareha ni Bartimaeus na ayun sila unsa nga klase nga sakit. Mana ang objective? Unsa kay Bisaya ang objective? Tumong nato. Ang objective, pagibasa sa yellow nga sulat para dito katulugon. An objective Mao na siya ang desires nato kung saan mahitabo sa bata paghuman paminaw sa atong lesson. Example, ang atong lesson Bartimaeus, Lord, ang akong tumong o objectives na ang mga bata nga makapaminaw ani nga lesson mo tuo adunay pagtuo nga si Jesus makaayo sa sakit. Mao na siya ang objective. Unsa man dapat i-notice nato sa main teaching. Pakibasa sa main teaching. main teaching is the biblical truth, which is the focus of the Bible passage. Okay, so ang objective mao to ang atong desire sa mga bata paghuman og tudlo sa lesson. Ang main teaching, unsa man ang biblical truth nga focus ana nga passage. So ang biblical truth unsa man? Jesus will heal you. Ayun ka ni Jesus. Amen. Matuo mo? Amen. Nga si Jesus mo ayo sa sakit. Okay, dito na ka sa 4 parts of a Bible lesson. Pinakamuna ang introduction. Di ba ang verse, demo ganyan na ang introduction. Kung saan ang introduction? Pakibasa. Plan a brief opening that will create interest in what you will teach. So, dapat kung kani ang imong lesson, ano si Bartimaeus nga buta? Kasi man pwede nimo nga i-introduction. Dapat ang introduction mo relate siya sa imuhang lesson. Lesson nga buta atong lesson niya. Mga bata sila kayong dagan. Layo na kayo. So man na. So dapat brief siya, brief lang niya ang introduction could be a short illustration that relates to the lesson. Pwede illustration or pwede story. Mga bata, one day, nagsakay ko jeep. Tapos, ni ana nasa front nga lugar lang. Tapos, usisira man ko, labutan dito siya. Gagawin siya nga, diri lang siya. Pwede na ka mukha, story naman to. Atong story ka nun, may tungod sa buta. So, introduction mo, illustration, pwede. Dapat related ha. Sunod, pwede question. Kisa na nakato niyo sa Victoria. Diyan nakita niyo, di ba, na ay nagpakalimos dito? Short naman. Ang siya itong primero, dapat short lang siya. Para na, taas kayo mong introduction, taas ka sa story, dapat short lang. So, pwede question, pwede siya exciting story event, tapos pwede man to story, and then direct approach. Ang direct approach, kung ano siya optional. Example, nasa church. Ang mga estudyante sa Sunday School, familiar na ng story. Di ba? Nga nag-direct approach ka sa mga bata. Atong story ka about David. Hindi mo din mga bata, tawag mo na anak, atong ipatay ni si Goliath. Nag-introduction pa ka, nag-end ng story. So, ang direct approach, optional na siya. Dito sa Santa Ana, nagdo mo, Moses, story. Pag-pandemic, kung saan yan ang ginagawa ng TV? Kanang ginagawa ng TV sa mga bata itong pandemic? Ha? Na-story sa Bible? Sorry na? Superbook. Wala pag ko nag-sorry, nagtataw pag ko nag-introduction, tanaw sila ng Moses. Kabalo mo may anak, at bilang, dito nga ang dagat na himong datan. Wala na. Kay familiar na kayo ang mga bata sa Superbook. So dapat na-asset natin style. So ingon ko, uy ka brain ka ng kinsa man to guitar na ko nga. Uy ka brain niya. Katungo na pa nakadumugmang story ta karon. Inom siya kay wala man siya natagad. Ay, mingon ka. Ay na ko mag-story, wala pa sila.
So, ka-bright niya. Maghilom lang ta ha, kay natay story karon. So, sa imong introduction, dapat kanang maghimo ka kung naay kanang wisdom ni Lord ba sa nimo. So, ang option kung direct approach kay whether naka sa church o naka sa school o naka sa outreach, familiar na gid ang mga bata sa story. So, introduction. Next is, progression of events. Mao na ang second part of the Bible. Unsa man ang progression of events? Katong pasunod-sunod nga gilista gikan sa 35 verses 35 to 43 nga atong nakita ganiha. So diha sa atong progression of events, pakibasa sa baba nga naka-blue, na blue. Analyze the Bible passage for natural places to teach the message of salvation truths. While naakay katong verses 35 to 43, diha ta mag-analyze asa na ko itudlo ang MOS. Asa na ang MOS? Message of salvation. Nganong mag-analyze man ka? Kung nag-story ka na, wala ka nag-insert sa message of salvation, kung saan pagkaluwas sa bata? Dapat na yung message of salvation para maluwas ang bata. Example, Monica. Dito sa story, pangitaon nimo ang asa dapit ang problem. Sa story, asa man, sige tanaw mo sa Bible, asa dapit ang problema diha sa verse 18 to 43. Asa diha ang problema sa story? Ang problema sa story, magsugod ka sa verse 18. Sa verse 18 nabuta. So, para ma-relate nimo ang sickness, what is sin, problem, or sickness is evident in the life of the main character. Ang atong main character si Blind man. Si blind man o si Bartimaeus. Dapat mabawa na ito sa iyang problema. Sa iyang problema? Buta. Paano siya ma-relate? How to relate this problem to the need in the life of a child? Okay. Problema ni Bartimaeus, buta. Di siya makakita. Paano niyo ma-relate? Ino niyo mga bata? Dako kayo itong problema sa una kung buta ka. Wala man kay income. Sa dili pa niya karon nga, pwede ka magmasas mas ibuta. Sa una pag magpalimos ka niya, wala, mahatag sa imo kay sawa ng mga tao sa imong naon, wa jud kay makako. Mga bata, dili ka buta. Wala kay problema sa physical. Pero dako kay ang imong problema sa spiritual. Kung wala pa sa imong kasing-kasing, dili mo makita ang espiritual ng mga buta. So, nag-relate na ka sa problema, sa bata. Karon, asa man pod ka, where can I teach God's love for the main character? Dito sa imuhang verse 18 to 43, asa na ko matudlo, asa na ko ma-insert ang God's love? Pangitaon mo ko na karon. And then, kung saan din mo pag-relate? Ang third na itong pangitaon, kay naay problema, dapat na solusyon. Kung saan yung problema? Blindness. Kung sa verse, na-solve ang problema ni Bartimaeus. Verse